Paano nga ba mag-apply ng SSS number gamit lang ang cellphone or computer mo para sa mga self-employed? At ano-ano na rin yung mga pwedeng requirements na ihingin nila. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, pwede nang mag-apply ng SSS number online. Kapag kinlik natin to, ito yung pinakagagawin natin, which is pagkadaanan sa video. Pwede nyong i-click itong start para diretso na, pwede na tayong makapag-fill out ng form. Pero pwede nyo rin i-check itong link na to para sa list of requirements. Bakit kailangan mo tong bantayan or i-check by the time na pinapanood mo tong video na to? Kasi baka mamaya nag-update na pala yung listahan, may mga bagong set, or may mga nabawas dito na requirements. Pero for now, ito yung pwede nating ipasa online or pwede rin naman sa branch. Birth certificate, pero kung wala nito, pwede naman yung baptismal certificate, driver's license, o yung iba pang tinatanggap dito. Just in case na merong mali sa birth certificate mo, at tama naman yung details na meron ka sa ID, mas maganda na i-upload mo na lang kung ano yung nasa ID. O i-upload mo na lang yung mismong ID at yun yung gagamitin mong information sa pag-fill out nito. Halimbawa, pwede kasing sa birth certificate mo, last name and first name lang yung nakalagay, pero yun yung requirements na isasabit mo, dapat ito yung piliin mo. Pero kung may ID ka na complete yung details at tama naman yung spelling, walang problema sa birth details din, pwede nang mag-proceed sa pag-fill out nitong form. Again, kung ano man yung requirements na ipapasa nyo sa SSS, dapat mag-match doon sa i-submit yung information sa form na fill upan natin. Ito yung mga requirements, pwede nyong basahin. At kapag meron na kayo nito, pwede mag-proceed. And i-highlight ko na lang din na just in case na wala pa kayo nitong mga documents na to, pwede pa rin kayo makakuha ng SSS number. Maiging temporary nga lang yung SSS number na yon. Ibig sabihin, pwedeng magamit pag mag-apply kayo ng trabaho or sa business ninyo. Pwedeng magamit for your contribution. Yun nga lang kapag mag-a-avail kayo ng mga benefits, kailangan ipa-permanent na siya. And that's the time na highly mandatory na yung mga requirements na to. Pero I suggest na kapag nagkaroon na kayo ng SSS number at nagka-time na kayo, ibig sabihin kung sakaling hindi nyo na-submit itong mga requirements na to, dahil nagmamadali, pwede naman kuha mo na kayo ng SSS number. Pero pag nagka-time na, isubmit na yung mga documents na to sa SSS mismo. Click natin tong start at fill up pa itong information na nakikita natin. Kadalasan nagkakamali dito sa part na to dahil dapat una yung apelido or last name muna, followed by first name and middle name. Yung suffix, eto lang yan. Kung wala namang suffix sa pangalan, balik lang kayo or wag nyo na itong i-click. Pero kung na-click nyo na, piliin nyo na lang itong select suffix. Sa date of birth, buwan muna, and then yung araw, and then kung anong taon ba pinanganak. Ilagay na dito yung email address. Isa nito sa pinaka-importante dahil may ipapadalang link, yung SSS at yung SSS number natin, yung mga documents na makukuha natin, yung transaction number, ipapadala din yon via email. At ito yung halimbawa na na-fill up na natin. Lagyan na rin natin ng email address. Click ko tong I'm not a robot. Normally kapag chinek nyo to, hindi na magkapakita itong option na to. Pero just in case na magpakita, kung ano man yung sinasabi dito, select all images na bicycle, piliin nyo lang yung mga bisikleta. Minsan ang tinatanong dito yung kotse o pedestrian or bus. Basta kung ano man yung nababasa nyo rito, pipiliin nyo lang dito sa picture and then i-click itong verify. Dapat nakacheck na yan pag napasa. At i-check na rin itong certification, i-click itong submit. Ito yung sinasabi ko na magpapadala ng link via email. At kapag check nyo yung email ninyo, itong link yung kailangan nating i-click. Mag-ingat lang sa mga kiniklik online. Ito naman ay galing sa SSNOM application at sss.gov.ph. At may inaasahan din naman tayong email from SSS. So, proceed na tayo. Click natin to. Ito na, nasa 20% step na tayo. Ang video na to ay para sa mga self-employed. Pero pwede rin for others, like kung mag-apply pa lang kayo ng trabaho, kasi sa bandang baba, pipiliin natin yung purpose of registration. Pero for now, piliin nyo lang dito yung gender, and then yung mother's name ng dalaga pa, una ulit yung apelido, yung pangalan niya, at yung middle name na din niya. SIN number, hindi naman to required. Ilagay na rin ang cellphone number. Telephone number, hindi rin required. Andito na yung email address natin. And then home address naman. Importante yung home address lalo kung mag-a-avail ng emergency loan or calamity loan. Kasi nakadepende kung ano man yung dineclare ninyong address dito kung qualified ba kayo. Halimbawa, nagkaroon ng declaration sa Manila at kung Manila yung dineclare nyo dito, pasok kayo for calamity loan.
So, for Metro Manila, pipiliin nyo lang dito yung municipality muna, and then yung barangay. Kapag naman province, pipiliin nyo dito sa bandang gilid yan. Tapos, piliin na lang ulit yung city, and yung barangay na din, at yung the rest ng information. By the way, kung magkakaroon nga pala kayo ng ID sa SSS, kung ano man yung address na nilagay nyo rito, yun yung pwede mag-reflect doon. Depende sa format ng ID, kasi minsan walang address, pero kung may address man, at least tama na dahil na-provide nyo ng maayos during registration or pag-apply ng SSS number. Dito na yung purpose of registration. Kung mag-a-apply pa lang ng trabaho or part na ng requirements mo dahil tanggap ka na for employment ang pipiliin, pero this time, ang focus natin ay for self-employed. Ito ay para sa mga business owner or mga professional. Ibig sabihin, pwedeng yung mga lawyer, mga freelancer na hindi pumapasok sa corporate or local company dito sa Philippines. Dito sa profession or business, pipiliin nyo lang mula sa mga pop up. Halimbawa, nagbebenta kayo, hanapin natin yung sa sales, and kung ano man yung pinakamalapit sa'yo dito, yun na lang yung piliin mo. Halimbawa, shop sales assistant or may-ari kayo ng stall, pwede nyo piliin yan. Meron din for contact support. Ito siya, contact center salesperson. Basta pag magka-type kayo dito ng letter, may mga pagpipilian. Hanapin nyo na lang yung pinakamalapit sa inyo dito. Halimbawa, ito yung sa atin or street food salesperson. Ilagay dito yung estimated monthly earnings. Halimbawa, nasa 25,000 pesos at pwede nang mag-proceed. Click natin tong next. Pwedeng magkaroon ng problema kapag hindi natin na-fill upan ng maayos yung form or may kulang. Halimbawa, dito, hindi ko pala ito na pagpilian. So, piliin natin yung tamang gender and then mag-proceed na sa next step by clicking this next. Nasa second page na tayo or step 2, 40% complete na. Name of applicant, andito pa din yung date of birth natin, gender. This time, marital status naman. Kung kasal, sa next page, halimbawa ito, pinili natin married, hihingin yung pangalan ng asawa ninyo. Pero, kung pinili nyo naman ay single, sa next page, dapat wala na to, naka-grayed out na. Next naman ay yung sa nationality. By default, Filipino yung nakalagay. Pag kinlik nyo tong drop down, iba yung magpapakita o yung listahan ng mga nationality, pwede nyo nang piliin. Sa religion naman, ito yung pagpipilian. Kung sakaling wala dito sa listahan, click yung other at i-type dito yung other religion. Pero kung nasa listahan naman, katulad ng Christian, piliin nyo na lang din. Place of birth, katulad nung sa home address, pipiliin kung Metro Manila muna or provincial. Kung sakaling sa ibang bansa pinanganak, palitan itong Philippines, i-click itong drop down at piliin yung tamang bansa. So, ito yung halimbawa sa Metro Manila, sa provincial address, dito naman pipiliin sa bandang gilid. Click natin yung next. Dahil single yung pinili natin, itong spouse, kahit nakikita natin siya dito sa listahan, pero naka-grayed out siya. Mapapansin nyo na hindi siya pwedeng ma-fill upan or hindi pwedeng makapag-type kapag ganyan. Dito sa beneficiaries, ilagay dito or i-type dito yung pangalan ng tatay. Kung sakaling hindi kilala yung tatay or walang nakadeclare doon sa birth certificate, pwede namang i-check ito. Pero kung meron naman, ilagay na lang din. And then children, kung sakaling merong anak, ilagay din dito. Kasama yung birthday niya. Kung more than one yung anak, click add row. Para naman sa beneficiaries na hindi mo parents or magulang, spouse or children, ilagay din siya dito. Ito yung halimbawa ng relationship na pwedeng pagpilian. By the way, by default, ang beneficiaries kasi talaga natin ay yung magulang, yung asawa, or yung anak. That's why ang sinabi dito is beneficiaries other than parents para malaman ng SSS na may iba pa palang beneficiary bukod sa pamilya mo. Click natin tong next. This time, user ID for SSS account. Ito yung preferred user ID o ito yung gusto kong gamitin every time mag-login ako sa SSS online account. Kapag pumupunta ka sa website ng SSS, pwede kang mag-login. Pwede mong gamitin yung cellphone or computer mo. And then, ilagay mo lang dito yung user ID and password. Sa step na ginagawa natin, user ID yung ginagawa. That's why, huwag nyo kakalimutan yung user ID nyo dito. And then, personal record, ilagay na din. Ano yung height, ano yung weight. For UMID card application, sa ngayon, undergoing maintenance siya. Meron na rin kasing SSS Pay Card, which is ito yon. At pwede itong i-apply kapag meron ng online account sa SSS. Which is dapat tapusin natin tong step na to para maging successful at makapag-create tayo ng password later. Sa ngayon, ito yung makikita natin, pero by the time na pinapanood nyo itong video na to, possible iba na yung option. Baka mag-fill out kayo dito ng form or in-integrate na rin dito yung sa SSS Pay Card. So kapag ganyan, fill upan nyo lang and then click lang yung next. Ito yung part na i-review na natin lahat ng information. Mag-generate na rin tayo ng SSS number. Mapapansin nyo, walang requirements na hinihingi pa.
Next pa natin yung gagawin at may option tayo na hindi muna mag-upload. Papakita ko later. Pero for now, ang mahalaga ay dapat i-double check lahat ng information. Ultimo spelling, i-double check ninyo para hindi na magkaroon ng problema sa pag-correct ng information ninyo. So kapag okay na, mag-scroll down lang sa pinakababa. At dito mapapansin ninyo na yung purpose of application is para sa self-employed. Ito yung profession. Kung sakaling gusto nyo itong i-update o yung iba pang mga information sa bandang taas, i-click nyo lang tong previews para ma-edit na rin natin yung information. Pero kapag okay naman, pwede na tayo mag-proceed, i-click lang tong Generate SS Number. May reminder lang ulit dito na hindi na pwedeng i-edit kapag tinlik natin yung yes. So okay na tayo, click natin tong yes. Ito na yung part na pwede na tayong mag-upload ng requirements or documents. Pwedeng birth certificate o pwede rin naman yung iba pa katulad ng nakalagay dito. Pero kung gusto nating wag muna sa ngayon, pwede rin naman magkakaroon pa rin tayo ng SS number. So click lang natin itong submit kung sakaling hindi pa tayo or ayaw pa natin mag-upload. At ito yung makikita natin. Meron na tayong SSS number, andito yung pangalan natin at yung date of birth. I suggest na i-click nyo tong mga link na to kasi dito nyo makukuha yung mga documents na binigay ng SSS, which is pinadala din naman via email. So kung sakaling hindi nyo to na-click, okay lang din naman kasi meron kayong laging kopya dito. Ito yung halimbawa ng email. Sa bandang baba, andito yung SSS number mismo, yung personal record niyo at yung transaction number. Ito yung magiging itsura niya. At itong mga documents na to ay pwede na ma-submit just in case na nire-require nila tayo ng SSS number. Yung kopya nito, yung pwede natin i-submit, itago natin yung original. At asahan din natin na may isa pang email na ipapadala yung SSS, which is yung web registration. Click natin to. Ito yung link na kailangan natin para makapag-proceed sa SSS online account. This time, i-enter natin yung last 6 digit ng SSS number natin. Tandaan, yung last 6 number lang, hindi yung buong SSS number. Which is makukuha mo dito sa pinadala nilang email. Ito yung SSS number. Piliin lang yung 6 na numero mula sa dulo at siyang i-type dito. So kapag okay na, click proceed. Gagawa na tayo ng password. I-click nyo tong I na icon or yung show para makita kung tama ba yung password na tinatype ninyo. Ito yung mga criteria. Dapat may at least 1 big letter, small letter, at least 1 number, at may special character na din. Hindi dapat mababa sa 8 characters. So pag nag-match na, may check dito, click na natin tong set password. At nakapag-register na tayo sa SSS online account. Meron na tayong user ID at password na pwedeng magamit for sign-in. At dito, click lang natin itong get PIN at i-enter yung code na may receive sa phone para makapag-sign in na. At ito na yung SSS online account kung saan pwedeng mong ma-access yung member details. Andito yung information tungkol sa'yo. Yung contribution mo na din para kung nagbabayad ka na sa SSS, pwede mo ma-double check kung pumasok ba talaga o hindi nagkaroon ng problema. May mga iba pang services dito katulad ng pag-apply ng My SSS card, bank account na din para kung mag-apply ka man ng loan or benefits, diretso na sa bank account mo na siyang i-enroll sa disbursement account. At para sa iba't ibang tutorial videos kung paano mag-apply ng loan, mga benepisyo, ng pag-save ng bank account details ito sa SSS, pwede nyo lang i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!